Ang nakikita lang kasi nila is yung mga material na meron tayo. Pero yung nagawa natin sa buhay nila, hindi nila nakikita yun. At yun. Basta yung Elizabeth Logan parang puro nega yung mga comment niya. So, magandang gabi po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Anong oras na? Alas 10 ng gabi po sa inyo. Then, alas 10 na po ng gabi at eto gising po si Kuya Raul. Ayoko mag-live. I-stop ko ang live at para magkaroon ng oras para sa family ko. Kasi ganito yon. Excuse me, pag nagla-live ako alas 8, alimbawa magkatrabaho ako from umaga, tapos pagkayari po mga amigo, matatapos ng trabaho ko mga 5 or 6, tapos pagkayari noon, uwi ako ng bahay, magche-check pa ng dapat gawin sa sa ipapalabas, ganyan. And then ending, magla-live ako ng alas 8. Ang nangyayari po, wala na akong time para sa family ko. Sunday na lang or pag maaga kami nakakauwi. Lalo na sa, syempre kahit pa paano dapat talaga magkaroon ako ng time. Lalo na kaya Lenlen. Kaya eto, hindi ako talaga live. Kasi pagka nag-live ako alas 8, nangyayari yan mga 9, tapos 10, tulog na si Lenlen, ganyan. Kaya ginagawa ko, pagka lang gagaya ngayon, ay may bisita tayo, kaya nandito tayo sa may Casa Pilipina. Kasama sila, di ba? So, ganun po mga amigo, para at least alam nyo rin kung ano yung nangyayari sa amin. Pero kapag merong oras naman na, pwede naman siguro mag-live. Kapag siguro MWF or ganyan. Kaya lang, mas nasanay na ako nang hindi nagla-live. Opo mga amigo, nasanay ako nang hindi nagla-live para naman at least eto, para ma-miss nyo naman ako. Kung may makaka-miss, maraming maraming galit sa akin, maraming busit. Sa comment lang naman yun mga amigo. Ito nga, ito ngayon, nagbabasa-basa ako ng mga comment at talagang, sabi ko nga talaga, minsan pagka ang basher is always a basher. Sabi ko kahit ano ang gawin ko, kahit sa vlog ako, kahit ano i-vlog ko sarili ko, i-vlog ko Afrikano, i-vlog ko ang resort, i-vlog ko ang bahay, merong masasabi. Diba? Merong masasabi sa akin, kaya sabi ko ay lubayan na. Gawin na lang kung ano makapagkapayasaya sa akin. Kasi pagka hindi ko ginawa yung ganito, tapos yung gagawin ko ay lagi na lang nakadepende ako sa sasabihin ng viewers, hindi ako magiging masaya. Kasi hindi ko nagagawa yung gusto ko. Na kesyo sabihin, oh Raul, ganito gawin mo. Oh Raul, dapat ganito gawin mo. Nakakalito. Diba? O sa bahay, Raul, dapat ganito gawin mo sa bahay mo. O Raul, dapat ganito ang gawin mo. O Raul, dapat ganito gawin mo sa Matinga family. O Raul, ganito dapat mo gawin kay Joanna. Ang daming suggestion. Pero syempre, yung iba pwede namang sundin, pero yung iba hindi dapat sundin. Kagaya ni Tom, alam niyo malalaman mo, marami talagang may galit eh. Oh. O yan, kagaya nitong ito merong talagang walang puro nega yung mga sinasabi. Di ba? Makikita mo talaga may mga kagaya nito ha. Sana may mag-sponsor ulit kay Amir para makapunta sa Pilipinas para magbakasyon. Sabi ganoon. Tapos, di ba, hindi niya alam na may sponsor. O may sponsor po si Ma'am Jenna, sabi ganoon. Sabi ni Beauty Park. Tapos sabi ganoon naman nito, ito. O yan, sabi ganoon. Matatawa ka na lang, may sponsor yan si Ma'am Jenna. O tapos sabihin, paano magkakaroon ng sponsor? 100% ayaw na bumalik ni Tia Mame dito sa Pilipinas. Ang pamilya niya, wala naman nagbago sa buhay nila. O sabi ito na ni Elizabeth Logan. Anong ayaw bumalik? Excuse me po Ma'am Elizabeth Logan. Sila po ang, kung babalik po dito, never ko pong sinabi kila Tia Mame sa mga bata na bumalik kayo dito. Sila po ang may gusto na bumalik din dito.
Tinatanong ako ni Chamame kung kailan babalik, pero yun nga, sabi niya ako daw mag-decide. Oo. Kung kailan, ganoon. So minsan hindi naman kasi kami kilala personally, pero nagkakaroon ng conclusion o na judge agad, depende po sa nakikita niyo sa video kahit hindi niyo naman kami kilala. Sabing ganoon. Oo nga, di ba? Sumagot tuloy si Rose Shama, sabi niya, ikaw lang yon, marami kaming may gusto. Kung di mo type sila, wag kang manood. Di ba? Totoo naman. Tapos sasabihin pa ni Elizabeth Logan na wala doon nangyari sa buhay nila. Ano wala nangyari sa buhay nila? For ilang years nakasama ko sila nang wala naman trabaho si Chamami doon, na kakain sila na maayos, nabili nila ang gusto nila, nakapagtagalog ang mga bata, nakapag-aral dito, na-experience lahat. Yung ba ang walang nangyari sa buhay? Ang nakikita lang kasi nila is yung mga material na meron tayo. Pero yung nagawa natin sa buhay nila, hindi nila nakikita yun. Yun. Basta yung Elizabeth Logan, parang puro nega yung mga comment niya. So, ayun. Sabing gano'n. Tapos ito yung sa may video ni Amir. Pati si Misma nanakaw ang cellphone, dapat hindi dinadala sa school. Kawawa naman si Misma, Amir. Wala ng cellphone. Kasi nawawala nga yung cellphone ni Amir, di ba? Tsaka ni Misma. Totoo naman yun. Alam niyo po doon talaga. Ako nga 3 cellphone na nakawan eh. Doon pa. Kaya lang, ang point isa, dapat talaga hindi dinadala sa school. Mas maganda yung yun sa bahay lang, patago niya kay Chamame. Sa bagay, kung yung kay Amir nga nasa bahay lang, nanakaw pa eh. Di ba? Nanakaw ng kapatid. Sabi ganoon. Marapit ng pasukan, magugulat na lang ba ang viewers na andito na ang sa Pilipinas or goodbye na sa Matingga family? Sabi gano'n ni Irene. Hihingi lang sa'yo ng pera yan, huwag kang magpauto, huwag kang paloko, sabi gano'n. Excuse me, hindi po, never pong humingi never pong humingi si Amir sa akin ng pera, hindi po, never humingi sa akin yan. Yun ang talagang ipinag-aano ko sa mga bata na to. Never silang humingi kasi tinuruan sila ng magulang nila na huwag hihingi ng pera sa akin. At pag mismo ako nga nagbibigay, nagagalit pa yung nanay, di ba? So, yun yung isa sa nakita ko talaga na hindi nila pwedeng gawin na humingi ng pera sa akin. Nang the time na nakasama ko na sila na matagal, hindi sila nag-a-ask ng something sa akin unless na lang tanong ko kung ano gusto nila. Oo. Buti pa siya may nagkatsaga at nagkukusa na kamustahin at sincere talaga si Amir sa'yo at may pagpapahalaga sa'yo. Iba anak, walang paki sa Amir, desidido mabuhay at bumalik sa Pilipinas. Desidido talaga si Amir bumalik sa Pilipinas, yun ang totoo. Di ba? Tapos may kumana naman tong si Emeline Solito. Di nga nagpaparamdam ngayon lang eh. Kasi may kailangan na naman sa Daddy Santa. Nag-aaway sila, ganoon. Kuya Raul, sana mapanood namin, nakakamiss po talaga ang Matingga Kids, hoping to see them soon, sabing ganon. Wag mo kami idamay, sabing ganon na Annalisa Kalamaya. Ikaw lang nakakamiss sa mga Matingga. Ayan, makikita mo talaga merong hindi masasabi sa mga mabait si Amir pala kaibigan. Oo nga, mabait si Vivian pala kaibigan, kaya naman gumala ng gabi si Vivian at Amir nung nandito sa Pilipinas, umalis sa gabi kasama mga kaibigan. Hindi alam na umalis 3 ng daling araw umuwi, sabi ganon. Talo yan si Amir kay Alyan. Si Alyan ay napaka-professional at napakagaling magnakaw. Ayun, mga sinasabi nila. Karapat dapat mag-aral ng mga bata sa isang taon naman sa Guinea. What for? Para sa bagong chismis, sabing ganon.
Oh, ang chismis vlogger ng Pinas, sabing ganun. Sabing ganun ni Marcos. Tapos pagkayaring ganun. Um, Minor pa bata exploiting kalalabasan, sabing ganun. So, kagaya nitong si ano, yung etong gato, wala namang sinabing hindi maganda, puro pangit ang sinasabi sa akin. So, what does it mean? Tapos, pati ito si Marcos, wala din sinabing maganda sa akin, puro pangit lang din sinasabi sa akin. So, ba't ako makikinig kung gano'n lang din may mga sinasabi sa akin? Diba? Pagka ganoon na hindi naman maganda lagi sinasabi sa mga ginagawa natin, di hayaan lang natin. Sa akin naman, hindi naman ako nagpapa-apekto. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, wag nila akong sisisihin na hindi ko pwedeng sundin lahat ng mga kino-comment sa akin. Lalo na pagka ganyan hindi maganda yung mga kino-comment, diba? Kagaya si Amir, kahit anong gawin ni Amir, merong masasabi kay Amir. Samantalang ako naman nakakasama ni Amir. And then, ganoon din naman si Bibian. Kahit ang mga bata is bata. Sabi ko nga, kahit si Bibian, kahit si Kylie, kahit si Chuchen, may mga ugali silang na hindi okay na pwedeng i-correct. Same with Wesley. Lahat sila pare-parehas, mga bata sila. So parang kayo na hindi ba kayo dumaan sa pagkabata. Kahit ako ng bata ako, meron akong kasalbahihan na ginawa. Pero hindi ibig sabihin masama akong tao. O hindi ibig sabihin masamang tao yung mga bata na to. Like sila Ronet, sila Chuchay, mga yan, napapagalitan ng mga nanay nila. Kasi may mga ugali sila na hindi rin maganda. Ganun po yun mga amigo. Walang perpektong bata. At pagka may perpektong bata, ay hindi na totoo yun. Hindi na totoo yun. Meron ako narinig, sabi ko, yung anak ko almost perfect. Almost perfect, walang ganoon. Sabi nga nun, walang ganoon na almost perfect. Sino sabing may perfect na bata? Kaya like si Amir, nakilala natin siya. Minsan kasi yung isang pagkakamali ng bata, habang buhay na nakatanim sa kanya yun. Nakatanim sa isip natin yon. Like sila Bibian, merong ginawa na nakatanim din sa isip natin yon. Dahil sa nakikita lang sa video. Pero hindi natin nabibigyan ng chance o hindi natin nabibigyan ng pagkakataon ng mga bata ay mabago or maging okay. Ganun po mga amigo. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kahit ano ang gawin natin, kahit ano ang gawin ng mga bata na to, patuloy na hindi magiging maganda sa mga taong galit sa kanila o galit sa atin. Ganun po. Kaya sabi pang gano'n na hindi na gusto ni Chamame na bumalik sa Pilipinas. Sabi ng Elizabeth Logan. Bakit? Saan niya nalaman na saan niya nalaman na hindi na gusto ni Chamame na bumalik sa Pilipinas? Diba? Saan niya nalaman yun? Nakakausap niya ba si Chamame? Si Chamame, kausap ko nga na isang araw Ang sabi nga niya sa akin, babalik kami dyan. Sabi niya, wag nang lahatan kasi magastos. Mas maganda kung babalik. Kung ano yung gusto ko. Sabi ko kasi, if ever babalik, si Misma, si Amir, yan, mag-aaral dito. Tapos sila naman, hayaan na muna mag-aaral sila Alima, tsaka sila Sophie sa Equatorial Guinea. Ganun po mga amigo. Kaya sabi ko nga, hindi nyo talaga maalaman yung totoong nangyayari kung hindi nyo nakakasama yung tao. Di ba? Para sabihin na ayaw na siya bumalik dito sa Pilipinas, which is hindi totoo yan. The time na nasa airport at umuwi siya, sabing gano'n siya ay babalik siya sa Pilipinas. And if ever na ayaw niya bumalik dito sa Pilipinas, there's no problem. Igagalang, i-respect ko yon. If ayaw niya makipag-communicate sa akin, wala rin problema sa akin. If yung mga bata ay ayaw ding makipag-communicate sa akin, walang problema yun. I-respect ko lahat. Sabi ko nga sa inyo from the beginning ng buhay ko kasama mga Aprikano, kung ano yung makapagpapagaan ng buhay nila, yun ang ginagawa ko. At yun ang sinusunod ko. Dahil may mga sarili tayong desisyon. So, yun po mga amigo. Minsan talaga ang comment ninyo at comment ng iba ay hindi natin po pwedeng sundin, lalo na kung alam na may galit sa atin at puro negative sinasabi about sa atin. So, yun lang po mga amigo. At sabi ko nga po,
Kung hindi babalik si Chamam dito at ayaw na bumalik si Chamam dito, I am so happy dahil yon decision na yon ay for sure ay nakapagpasaya sa kanya. At kung siya ay babalik dito kasama ng mga bata, hindi agad-agad at maiiba at hindi na kagaya before na siya ang mag-aalaga ng mga bata. Ganun lang po yun mga amigo, napakasimple. May consequence sa lahat ng mga bagay na ginawa natin. So yun po mga amigo, thank you so much po at gabi na naman. At paalam po muna, magandang gabi po sa inyong lahat.